Kaya ang Biblia nagtuturo sa atin, kapatid, ng tunay na relihiyon. Yung tamang pagsamba sa Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang mga apostol nagturo sa iglesia, nagturo sila ng dalisay na relihiyon. Si Santiago ay sumulat sa iglesia. Sabi niya, ang dalisay na relihiyon sa harapan ng Diyos at Ama ay magkaroon ka ng pagmamalasakit sa mga ulila, sa mga babaeng bao, at pag-ingatan ang sarili na walang dungis sa sanlibutan. So, yung sasabihin na hindi kailangan ng relihiyon, nagtuturo nga ang Biblia ng relihiyon, kapatid. At pagka ang isang tao ay gustong maging dapat at maglingkod sa Diyos, kailangan matutunan niya yung tunay na relihiyon. At yung tunay na relihiyon, itinuturo yon ng mga apostol, ng mga ebanghelista na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang naging tagapagturo nung tunay na kaparaanan ng pagsamba, paglilingkod o ng relihiyon. Kapatid, para sasabihin natin nga hindi kailangan, ba't maituturo ng mga apostol kung hindi kailangan? Illogical, ituro mo ang isang bagay na hindi kailangan sa kapal ng Biblia tapos hindi naman pala kailangan, ituturo mo. Ang mga apostol, lahat ng kanilang turo, utos ni Kristo yon. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Nang isinulat ng mga apostol, pawang utos ng Panginoon. Sinulat nila relihiyon. Hindi naman pala kailangan. Pero kasi mga born again na gano'n sabi, hindi kailangan na ikarelihiyon. Kasi para sa born again, ang isip nila ang relihiyon yung iglesia. Ano? Hindi raw kailangan na iglesia. Kaya tawag nila sa kanila, hindi iglesia, born again . Pero alam mo, kapatid na Margie, pati yung iglesia, kailangan yun . Tinayo nga ni Kristo yung iglesia . Tapos sasabihin ng born again, hindi raw kailangan. Kailangan daw relasyon. Panlulokong diretsahan sa kapwa yun . Salita yun ng hindi nakakaintindi ng Biblia. Ito ang anak ng Diyos, ito ang Diyos Ama, nagtayo ng iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan. Hindi kailangan na relihiyon, ang kailangan lang relasyon. Maling pananampalataya, wala sa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, ang itinayo ng Diyos na iglesia, mahal niya. Minahal din ni Kristo. 5 ng Efeso, basahin natin ang versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. So Kristo, inibig niya iglesia at binigay niya yung buhay niya dahil sa iglesia. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. The church of God which He hath purchased with His own blood. Sabi sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun ba ngayon ang hindi na kailangan Binili nga ng dugo ni Kristo Hindi raw kailangan na iglesia. Ang isa dyan, yung si Pat Robertson. Yun naman ang ginaya ng mga pastor ng born again dito sa Pilipinas. Ito mo sabi ni Pat Robertson. Dito po sa kanilang ang sagot
si Pat Robertson sa pahina 80-81 sa tanong na kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Ang kanilang sagot, para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Pagpasok sa iglesia, hindi makapagliligtas. Pag mali ang iglesia, mapapahama ka. Pero yung minahal ni Kristong iglesia, ay ibinigay niya ang kanyang buhay para doon. Sabi mo, hindi na kailangan. Maling aral yan ni Pat Robertson ng 700 Club. Di raw kailangan ng iglesia. Paano ngayon yan? Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Hindi mo na kailangan. Tinayo ng Diyos, ba't hindi mo na kailangan? Bakit? Kasi ayaw mo ng iglesia. Ayaw mo rin ng relihiyon. Ang gusto lang, tanggapin lang si Kristo. Paano ba pagtanggap kay Kristo? Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong kapatid na Margia, no? Sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Pagka pala, hindi mo tinatanggap ang salita ni Kristo, tinatakwil mo si Kristo. Para matanggap mo si Kristo, kailangan tanggapin mo yung kanyang salita. Siya nagsabi na may iglesia no? Paano mo tatanggapin si Kristo? Ayaw mong tanggapin yung salita niya. Ayon kay Kristo, pag itinatakwil mo yung kanyang salita, hindi mo tinatanggap, hindi mo siya tinatanggap. Ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya, isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tingnan mo kapatid na Margie, dapat pala para tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo pati kanyang salita. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano pag si Kristo lang na pangalan ng tatanggapin mo. Dapat tatanggapin mo pati kanyang salita, yung aral niya. At isang malaking bahagi ng aral ni Kristo, yung pagiging kaanib sa iglesyang totoo. Yan ang dapat ninyong maintindihan, mga kababayang born again. Sasabihin, hindi na kailangan ng relihiyon, ang kailangan relasyon. Paano ka magkakarelasyon kung hindi ka magiging bahagi noong sinasabi sa Biblia na iglesia na kinaroroonan ng mga taong lingkod ng Diyos? Ando ng mga apostol, ando ng mga propeta, ando ng mga guro, ando ng mga ministro, ando ng mga diakono, ando ng mga obispo sa iglesyang totoo sa Biblia. Ang Diyos lahat ang naglagay nun. Paano ka magkakarelasyon kung di ka sa mga apostol, sa mga propeta? Pakinggan mo ha, sa unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Sa mga kapatid na Margie, sabi ng mga alagad, yung nakita namin, yung narinig namin, alam mo yung narinig nila, yung aral ni Kristo. Ibinabalita namin sa inyo yon para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Magkakaroon tayo ng relasyon sa mga apostol. At tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak. Magkakarelasyon tayo sa Ama at sa anak pagka nagkarelasyon tayo sa mga apostol. Paano tayo nagkakarelasyon sa mga apostol? Pagka tinatanggap mo yung kanilang narinig at nakita na kanila namang isinulat. O, basahin natin sa English, kapatid na Daniel. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Ito ng fullness of joy ng isang Kristiyano, that you may have fellowship with the apostles and that we may have fellowship with the Father and His Son. Ulit-ulitin mo kapatid, ikaw naman po ay maestra, naiintindihan mo ito. Sabi ng mga alagad, which we have seen and heard.
yung aral na nakita nila at pinangaral at narinig nila, pinangaral ni Kristo, declare we unto you, that ye may have fellowship with us. Magkakarelasyon ka sa mga apostol. And our fellowship is with the Father and with the Son. Kaya, ang relasyon na bubuo, pag tinanggap mo yung salita na isinulat ng mga apostol, makakaugnay ka nila. Tapos, makakaugnay mo ang ama at ang anak kasi sa ama at sa anak nanggaling yung mga salita na itinuro at isinulat ng mga apostol. Pag nakarelasyon mo sila, masasama ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At pag nandun ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, doon ngayon magkakaroon ka ng pakikisama sa ama at sa anak. Kasi ang iglesia, kapatid, ay institusyon ng ama yan eh. Iniutos niya kay Kristo na itatag yan dito sa lupa. It is the institution of God on earth to make us citizens of heaven. Parang isang isang pamantasan ng Diyos na nasa lupa para mag-qualify ka to be a citizen of heaven o maging dapat ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga aral at mga turo ng relihiyong itinuro ng mga apostol. Para ngayon sabihin ng kahit na sino na hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas at kung consider mo sa Biblia, ang relihiyon pala, yung treskia, pagsamba pala yun sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Paano ka maliligtas kung di ka maglilingkod at di ka sasamba sa Diyos? Sana naunawaan mo po, kapatid na Marty. Salamat po. Salamat po, kapatid. Nahayayaan kita, kapatid na Marty, para makita mo lang na yung talagang tanong mo, yung kabuuan ng sagot. Dumalo ka po sa ating mass indoctrination. Pag-aaral ng aral ni Kristo, yan sa lugar nyo, meron dyan. Lahat ng mga local churches ng Church of God sa buong Pilipinas at labas pa ng Pilipinas sa Asia, kung saan may mga Pilipino, pwede kayong makisali at sana ay dumalo po kayo. Inaanyayahan namin kayo. Brother Daniel? Opo, papasalamat tayo